Okay, ito na yung 4056 engine natin ng L300. Tuloy na natin. First torque ko dito is 30 foot-pounds. 30 foot-pounds yan lahat. Yung piston number 1, connecting rod number 1, 2, 3, 4. Diretso yan lahat. 30 foot-pounds lahat yan. First torque. Tapos yung second torque ko 45 foot-pounds. Ayan. Inuna ko yung 2-3. Sunod ko yung 1-4 na connecting rod. Yung unang kadugtong pala nito, doon ko na-upload ko na. May part 1, part 2. Ito pang part 3 na to. Kasi hindi natin matuloy-tuloy yung dire-diretso yung gawa kasi marami tayong ginagawa na mas mabilis mauna matapos kaysa dito. Ayan. 30 foot-pounds. Ngayon, sisit naman natin pang huling torque natin. Ang huling torque ko dito is 45 foot-pounds na. Sisili ko lang ng 45 to. Hindi ko na pinakita sa camera kasi malabo na rin yung sa tagal na din ng torque range na to. Malabo na yung numero. Pero makikita pa naman. Pero pag nasa camera, mahirap na makita. Sinabi ko na lang na 45 naman talaga yung fit ko rito kasi napaka lambot lang nung na to, tornilyo sa kwan. Pag nasobrahan ka dito mababali. Okay, 45 na. Ilagay natin dito 1, 2, 3, 4 connecting rod number 1, 2, 3, 4. Ikutin natin. Sisimula ko sa medyo matigas kasi kumakapit yung piston ring. Pero pag nakasentra naman malambot. Ayan. 45 na yan. Last torque. Connecting rod number 2. Ayan. Pag lumagatik na, yun na yun. Yung nakasit na 45 foot-pounds. Yung naririnig na lagatik, ito yung niyan. Yung torque, pag lumagatik na, tigil mo na sa paghigpit. Tigil mo na. Kasi nare-reach niya na yung torque na nakaset. Ito, sunod natin to. Connecting rod 1 and 4. Mahina lang yung torque na 45 foot-pounds. Kaya maiksi lang tong torque range ko. Yung main bearing nito dun sa unang akong video sa part 2. Nakalagay dyan sa 90 yung final torque niyan. 90 foot-pounds. Okay. Ito na lahat. Na-torque na natin lahat. Ngayon, pagtapos nito ay kakabit naman natin yung mga accessories niya. Yung sa oil pump, injection pump, water pump, yung oil pan, tapos yung huli yung
engine plate. Ito ni ano ko lang to, nire-review yung torque kung nagbago ba, lumambot o hindi, o gumalaw o hindi naman gumalaw. Ayos na yan, kabit na lang yung mga susunod. 105 seconds later. Okay, tapos na natin torque tong connecting rod natin. Bubuuin na natin, kabit na natin yung balancer tsaka yung oil pump assembly nya, itong gasket nya, gasket ng oil pump, water pump. Ayan, lagyan mo nating kunting padikit na silicone kasi para sigurado tayong hindi magli-leak. Ayan. Lagyan natin ng pampadikit. Ayan. Okay. Tapos baba yung lagay nating silicone para ayos. Ito talaga to magkuan para iwas leaking. Okay. Binibilis-bilisan ko na kasi baka matuyo. Ito yung balancer natin na ka-attach yan sa may oil pump. Yan, nakalawit na yon. Ayan. Pag sintur na, pwede mo na siyang umpugon ng konti. Ayan, kabit na natin yung mga tornilyo nya. Kaya ito binuksan natin. Ito yung tumitik-tik ang tunog ng makina. Umiikot na pala yung buti hindi masyado pang malala yung ikot nya. Umiikot yung connecting rod bearing nya. Itong tornilyo na to sa sa tensioner spring yan ng balancer. Yan. Tinor ko pa to. Mukhang kasi type ko mag-torque ng tornilyo. Lang to, 20 lang higpit niyan, 20 foot-pounds. Hindi pwedeng masyadong malakas, baka mapiktas naman. Yan, ayos na. Sunod natin yung sa water pump. Lagyan mo natin silicone para pampaiwas tagas. Mabilis lang naman to. Kailangan talaga bilisan mo kasi baka matuyo yung silicone. Pag natuyo kasi yan, tapos hinigpitan mo, umaawang siya kasi lumalabas yan lumalabas yan ng buo-buo. Nangyari na sa atin yan ganitong silicone na to na maglagay lang medyo mabilis-bilis bago tumigas. Kailangan mahigpitan mo na lahat. Ginamitan ko na to ng Dibarina. Wala tayong special na mga gamit, mga impact rings. Kaya ito mano-mano. Stock pa yung natin torque rings, pero sakalam pa ito. Fix na kasi ang ulo niyan. Pinix ko na kasi. Okay, sunod na natin dito yung injection pump natin. Ayan, nalagyan ko na rin ng pandikit yung gasket nya. Napasok natin dito. Ayan.
Lagyan na rin natin yung sa tawag dito, tensioner belt tensioner. Ayan, kailangan mabilis yung pagtornilyo para hindi tayo matuyuan. Pang mabilisan lang. Ano naman to eh. Una, oil pump, water pump, injection pump. Yan, higpit. Itong tools na to, hindi pa uso yung mga impact, mga automatic rinse na di battery eh. Pag ganun, mabilis din yun. Tinaw ko pa lahat. Okay. Sunod natin itong sleeve na shafting na balancer. Nabit ko na yung balancer sprocket. Ayan, umuga-uga. Kailangan higpitan para umangat. Ikot-ikot ko pa, baka mamaya may sumasabit. Ito yung tensioner naman ng tensioner ito ng camshaft timing belt tensioner. Yan, ginalangan ko na para higpitan ko ng maayos yung tornilyo ng sprocket ng balancer. So sinabit ko na yung return spring ng tensioner kasi malakas to eh. Medyo may katigasan tong spring na to. Kailangan sumakitin ng maayos. Ayan. Kalang-kalang na yan. Okay. Para pag kinabit natin yung timing belt, luluwagan lang natin yung tornilyo, automatic sisipa na yung tensioner bearing. Ayan, okay na. Dito na naman tayo sa puwitan. Ayan. Sa likuran na bahagi ng mga ating makina, kakabit natin yung oil seal. Dito sa likod yan, may yan, may spacer yan dyan para pagsuporta sa oil seal niya para hindi umatras. Lagyan din natin ang pandikit to para iwas tagas tayo, kasi sa hirap magbaba ng makina nito kasi sa ilalim ang daan. Ayan, pulang pula yung siliko natin. Pula ba? Orange pala yan. Lagyan natin ng grasa. Ayan, pampadulas. Ayan. Is na. Tornilyohan na lang natin. 5 tornilyo niyan. 10 mm. Okay. Ayos na, mahigpit na. Ngayon, kakabit naman natin yung strainer nya, yung oil pump strainer. Ito yung higupan nya ng langis. Nakakonekto sa may pinaka pump, oil pump nya. Ito yung strainer nya, pinakasalaan.
para pag may mahulog tayong tornilyo dyan sa oil pan, hindi niya mahigop kasi may harang, may strainer. Ito medyo makapal-kapal na yung siliko natin dito kasi maraming tornilyo to. Pag dito tumagas, sigurado gapang tayo sa baba pag tumagas, kaya sinigurado na natin yung pandikit. Ayan. Taas baba yung lagay natin ng pandikit niyan. Ayan. Kailangan mabilisan din yung lagay. Pag ganitong nagbubuo tayo ng makina, yung mga pandikit kailangan mabilisan. Ayan. Tinaklop ko na yung oil pan. Ang daming tornilyo. Maliliit. 10 mm lang tornilyo nito, maliliit. Paspas tayo ng higpit yan. Pupus ko rin yung ano nito pag napaandar na natin. Siyempre pag hindi umandar, hindi natin pupus kasi hindi natin paandar. Hindi, joke lang. Aandar yan, tiwala lang. Okay, gagamit tayo ng balancer timing natin sa 4056 engine ng L300. Ang shop timing natin dito, yung may liwa dito tatapat yan. Okay? Tapos dito ang balancer sa baba, dito naman yan, ito yung bilog na to, yan, tututok natin yun dyan, tututok na yan. Tapos dito sa taas na balancer, dito naman ang tutok yan, yung triangle na to. Ayan. So, yan. Yung parang orange na to, dito tatapat yan, dito. Yan yung sa balancer niya. Tapos sa crankshaft niya, dito nakatutok. Ayan natin, kapit natin. Tapos ito yung tensioner bearing niya. Luluwagan natin. Ayan. Angat. Ayan. Tapos ilak to para hindi bumalik. Alalay lang. Ayan. Kasi pag hindi mo inaangat yan, hindi mo maikabit yung belt, yung timing belt nya. Yan. Yan, kailangan nakaganyan. Okay. Tutok, nakatutok din dito, dito, tapos dito, dito rin. Okay, tutok na yan, ha. Tapos i-release natin. Release. Yan. Okay. Yung ulak na itong spring, yun na yung mag-iipit.
1 hour later. Okay, ito na. Kabit na natin yung cylinder head. Cylinder head gasket muna. Ito yan. Diyan yan. Kasi linya ito ng langis. Papunta sa taas, sa cylinder head. Papuntang rocker arm. Ayan, ito, magalang itong cylinder head niya kasi aluminum. Ayan. Kaya kahit mag-isa lang tayo magbuhat-buhat nito, kayang-kaya. Ito, lagay ko na yung mga head bolt nito. 18 pieces yung head bolt. Marami-raming head bolt to. Cylinder head bolt. Installed. Ayan, may audience pa ako sa likod, no? Aling rinse yung gamit. Okay, pinapaspasan ko na. Ayan, no? Parang naka-impact wrench lang yung ikot. Maganda naman to pag nakabili na rin tayo ng electric tools. Ito, tutok na natin. First torque ko dito is 50. Tinork pa agad ng 50 ito kasi yung pag-ipit ko kanina nung clearance ay nasa na yun, 35. Kaya ito, piniti ko na ito. Simula sa gitna tayo. Sigot, sa gitna papunta sa kabilang dulo. Ayan, 50. Pangalawang torque ko dito is pangalawang torque is 70. Yan, 70 lahat yan. Nag-umpisa tayo sa gitna niyan. Papunta sa magkabilang dulo. Ayan. 70 yan. 70 lahat. Torque press natin is KS tools. Ito, sisit ko na siya sa last and final torque niya is 90 foot-pounds. 90 foot-pounds yung torque natin sa cylinder natin. Sunod natin dito yung camshaft. Okay. Okay. Basta pag tumunog na, huwag mo nang pihitin. Huwag na natin yan. Tigil na yan kasi nare-reach niya na yung torque setting natin. Ayan, huwag tumunog. Nice na yan. Tapos i-retorque na lang natin ulit yan. Double check natin kung wala bang lumambot yung tornilyo. Ayan. I-retorque ko to. Retorque tayo. Ulitin natin para siguradong walang maluwag na tornilyo.
Kasi minsan yung sa gitna nagbabago yan. Meron talagang nagbabago kasi hindi naman bago yung mga thread natin. Kaya kailangan double check natin yan. Okay. Ayan, sa gitna medyo gumalaw yung kanina. Ito, concept naman kakabit natin. Lagyan natin ng pampadulas kasi baka pag ihigpit pa lang, pag ikot natin baka hindi na maikot pag walang pampadulas. Ayan, kabit natin yung camshaft cap. Ito yung number 1. May number naman yan. Number 1 wala lang number, pero yung number 2 3, 4 meron yan. 2, 3, 4 yung may number. Yung natira mo ng number, common sense mo na lang yan. Hindi, yung walang number yan. Number 4, walang number yung number 4 niya. Tapos yung number 1, alam mo naman kung nasaan kasi ang 4 ng tornilyo yan, yung pinakamalaki. Kasi dyan nakakabit yung camshaft oil seal. Okay, marami-raming tornilyo na naman. Ginamit ko na naman tong barina. Ayan, oh. Ito yung design ng mga lumang barina sa kahoy, sa kawayan. Mga barina ng karpintero. Halos ganito. Ayan, ito naman gamit nating torque wrench para basang-basa natin yung sukat. Maliit. Mababa ang sukat nito. Yung isa natin yung torque wrench malakas. Malakas yung kaya mataas yung ng torque. Ito hinikita ko lang siya ulit ng 20 20 foot-pounds. Tapos inikot-ikot ko kung swabe. Okay naman, swabe siya. Kabit ko na yung camshaft oil seal. Lagyan natin ng konting grasa para pag tumagas man, matagal tumagas. Pinakamay lang natin yan. Yan. Kayang-kaya. Tapos konting pokpok, konting siksik. Okay. Talpak natin yung camshaft sprocket. May guide naman yan, hindi ka talaga maligaw. Sayin natin para siguradong may pampadulas. Natin natin itong rocker arm. Bago natin itong rocker arm, isit na natin dito sa timing nya para hindi na maligaw. Sabay valve, na rin natin valve clearance. Valve clearance na rin natin kasi kakabit na rin natin yung timing belt. Okay. Medyo malikot lang talaga ikabit yung mga niya, rocker arm kasi napapalag yung mga spring. Ito tinap to, frame to. Mababa lang torque natin dito. Torque natin dyan is 15 lang pounds. Balancer na isa. Yung plate nya
pagkabit niyan, pag ganyan, hindi pa ganon, pag ganyan. Ito yung okay natin sa sprocket kunya. Yan sa loob to. Ito sa labas. Itong may stopper sa labas. Yan. Tapos timing sa camshaft dito. 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 Wala ka po yun ready. Wala na eh. Ha? Ay, meron siya doon. Ano pa? Hindi ko makapasok. Huwag mo kami. Kailangan to bantayan nyo. Nakabantay ka lagi dito kasi minsan pipitik yung pabalik. Kagaya nito na pag tinapat mo to, hindi na to gagalaw. Ilan ang balas mo sa amin? 5 lang. 5. Libre. May kasama na libre isa. Thank you. Ayos. Yung timing belt to. Sabi ko sa'yo, palitan natin yung sa'yo eh. Huwag mo lang. Ito naman. Matak mo ba yun? Kalibrat. Kanang mali na makina yun. Yung L3 dyan, nakatingala. Linis. Tuwa na ako yun. Synthetic pa. Oo. Kasi galing na. Sayang na dati. Nakikita ko bisikleta na ginagawa mo. Da. Kurahin ko kaya. Kailangan ko eh. Nagalito yung nag-aagok na ay naghahawak sa tali. Yan na. Hindi sinabu sa'yo na kasi sa tricks. Okay, lock na, lock. Target lock na. Kaya picture ko yung ano ah. Nakabit ko na yung bill. Para hindi mo lang tayo ma-trabahan. Okay. Dito. Hindi na. Dito. Okay. Okay, ito na. Magbabalve clearance tayo. Isa tayo sa number 1. Siyempre, basta ganito. 1-3-4 to yung procedure natin. .14 yung ano natin dyan, yung valve clearance, lahat straight. Yung ano natin dyan,
Chris. Dito ko mag-abang yan. Okay, sunod na natin yung number 3. Ngayon, dito yung kasama ko. Ngayon, tinuturo ko rin sa kanya kung paano i-valve clearance yung ganitong makina. Tinuturo ko sa kanya para malaman niya rin, para matuto rin siyang mag-valve clearance ng ganitong makina. Simple lang yung pagturo ko sa kanya para mabilis niya maintindihan. Ayan, nagtuturo-turo na nga siya para malalaman niya kung paano ba talaga. Kasi sabi ko sa kanya, once na magkamali ka rito, mababali itong mga rocker arm niya. Pag nagkamali siya ng adjust dito, ay sigurado pag nagkamali, bali-bali ang mga rocker arm, pati ang mga ano niya, madadamay ang pati mga camshaft cap. Yan, number 3 na. Sunod, ito, number 4, sabi ko 1, 3, 4 to. Number 4 ang sunod. Sabi ko, pag nag-adjust ka, dito ka magbantay sa galaw ng rocker arm number 1. Ayan, pinapakita ko sa kanya kung paano yung tune up. Valve clearance. Sabi ko para matuto ka rin mag-valve clearance ng ganitong makina. Okay. Medyo mahirap kasi ito siksikan ng pillar gauge itong rocker arm ng ganitong maganda kasi may plastic to na holder, may valve tappet siya, may tappet siya sa dulo o cam follower. Ayan, kailangan mo kapain para pumasok ang pillar gauge mo. Ayan, sabi ko dito naman sa number 2, sa 3 ka naman magbantay. Pag bumaba yung intake sa number 3, tapos bumalik siya sa taas, pag bumaba yung exhaust number 3, itigil mo na at saka kapain mo na kung ano na ba, nakalibre na yung naka-valve, close na yung dalawa sa cylinder number 2. Ayan. Sabi ko sa kanya, hindi ka kasi pwede mag-adjust ng valve clearance pag naka-valve open. Ito, ano yung valve last 1, 3, 4, 2. Ito yung last valve clearance cylinder number 2. Kapa lang.
Okay. So, kas nakapa na rin. Ayos na. Ngayon, tatakpan na natin to. Lagyan natin ng valve cover gasket yung valve cover natin para matakpan na natin, baka mapanis. Ayan, okay na. Ito, binilisan ko na naman para mabilis na matapos kasi may na madali ng maikabit. Binalik muna yung mga glow plug nya, tapos kinabit ko na rin yung oil filter, baka mapasukan ng mga particles. Saka tong clip ng lock natin fuel lines para hindi galaw-galaw. Okay, sabit ko na rin yung cover nya para hindi na makita yung timing belt pala. Ayan, para may kabit na natin. Ayan, okay na. Tapos lang natin kabit. Ito, kabit na tayo ng flywheel. Ito yung huli nating ikakabit na may higpit ng torque wrench. Ayan. 24mm na socket yung pangkabit ko dito. Yung kinabit ko pala dyan ay pilot bearing tawag. Pilot bearing na 600 to yung number. Ayan, okay na yan. Pantay lang natin. Okay. Okay, mahigpit na yung flywheel natin. Tutorque na lang natin. Torque ko ng 90 foot-pounds. 90 foot-pounds lahat yung 6 na flywheel bolt dito. Okay, ayos na. Na-torque na natin lahat tong flywheel bolt. Sunod naman natin dito ikakabit yung clutch disc nya. Ito, clutch lining. Dapat tong flat na sa loob, yung nakaumbok na to, yung mataas na side nasa labas, nasa pressure plate na side. Yung itong pressure plate, ito yung pipress ng lining natin para mag-disengage sa power ng makina papunta sa transmission. Yung purpose kasi nito mag-engage and disengage. Ito kakabit na natin. Basta yung flat na side doon sa flywheel side. Yung mataas na dito sa pressure plate side. Okay, bayan muna tayo ng isa. 6 ang tornilyo lang natin to ng flywheel bolt. Isisiting lang natin yung lining sa loob. Kailangan pantay yung labi dun sa pressure plate. Diyan lang tayo nagbabase kasi wala tayong pang sentro. Wala tayong tools na pang sentro. Yan, diyan lang tayo sa silip-silip. Gamitin natin ng silip-silip na technique. Kasi wala tayong pang sentro diyan. Para pagtapos nito, ikakabit na natin. Kakabit ko na to doon sa katawan niya.
ipupost ko na rin para makita nyo. Sa ilalim ko pinadaan yung makina nito kasi mahirap pag sa sa ibabaw. Kaya papalaban tayo ng sisid na naman nito sa ilalim. Okay. Pinapantay ko na lang yung sinisintro ko na lang yung clutch lining niya. Ayan. Dito tayo sa gilid magsilip ng pagsintro. Pero pag nakakabit to sa katawan, dito ako sumisilip sa gitna. Yan, yung sa may sinusundot ko, diyan ako nagsisintro niyan. Sinisilip natin yan, sinasight. Parang nagsasight lang tayo ng may sight. Ayun, kapa-kapa lang yung labi. Tapos pag okay na, maghigpit tayo. Paghigpit natin dyan, tapatan din. Para pantay yung lapat ng lining. Ayan. Mahirap ipakita yung labi ng lining. Magulo lang tingnan, wag nyo nang pansinin yung mga abubot sa tabi-tabi ng ginagawan ko kasi wala, ganon talaga yung pwesto natin. Magulo. Maganda naman yan pag may maganda na tayong pwesto. Higpit na tayo. Tapatan yung higpit natin dyan para pantay yung lapat. Okay, sa mga nanonood ng palabas ng video ko na to, maraming salamat sa nanood. Sa hindi pa nanood, maraming salamat pa rin. Sana panoorin nyo para kahit papano makatulong kayo sa akin. Paki-like na rin, subscribe, tsaka comment na lang kayo kung may maiko-comment kayo para kung may hindi ako na sabi dyan or nagawa, alam ko na hindi naman tayo perfecto. Ayan, okay na. Ayos na yan. Prepare ko na lang yung clutch fork nito. Palit na rin ako ng bagong ito clutch fork nya. Lagyan ko rin ng pampadulas para pag nakabit na natin matagal-tagal ulit umingay. Pag ginapakan mo yung clutch kasi pag tuyo na dito wala ng grasa, maingay na rin pag nag-apa ka ng clutch. Nakabitan ko na rin to ng clutch, yung release bearing nya. Ayun. Tsaka itong spring nya. Okay. Ito naman sa kabila, dalawa ang spring nito. Ayan. Salamat mga boss, mga sir, kung nakapanood kayo hanggang dito sa video ko. Pag nakaabot kayo rito, magandang tulong sa akin.
para matulungan tayo ni YouTube. Ayan, ayos na.